Tignan natin kung makapunta na tayo mga kaibigan. First video. Punta tayo siguro sa kwan, yung sinasabi nilang backdoor to Baguio. Pero papuntang kanyon, papuntang Baguio. Bali kung matutuloy ako ngayon, first time ko palang matatapos lahat yun. Kasi ilang beses ko nang sinubukan yan eh. Kaso failed lagi. Sa yung pinakahuli, na-flat ako, kaya hindi ko na tinuloy. Nagbawas kasi ako ng hangin. May isa kasing paakyat doon na pinilit kong akyatin, kaso nga lang parang bagong tabon lang na buhangin, pero matagal na yun. Hindi talaga ako na kakaahon. Sinubukan ko talaga, pinilit ko, kaso 2 beses akong natumba paakyat. Tapos ng pagbaba yun, mas malala, 2 beses din akong natumba. Ang lalalim kasi ng rats. Tapos yung mga bato-bato niya hindi nakabaon, kaya gumugulong. Bale, makikita natin yun mamaya, pero hindi na siguro natin aakyatin yun. Magpan lang siguro tayo ngayon. Tawag nito, yung backdoor to Baguio na yan, mag round trip lang tayo. Akyat baba lang tayo dyan. So, bali nga pala, nandito pala ako sa mga kaibigan. Dito banda sa may San Nicolas. Bali, taga dito lang tayo, pero sa Tayog tayo. Kaya anytime kung gusto natin pumunta dyan sa backdoor na sinasabi nila. Maraming vlogger na yun ang nakapunta dyan, yung dumaan. Nung na feature na rin yan. Kung gusto nyong panoorin sa iba, nasa YouTube na rin, backdoor na Baguio. So ngayon, susubukan din natin. Tingnan natin kanong resulta nito. First video. Ay nako, sa wakas makakagala na din. Palabas na pala to ng bayan ng San Nicolas mga kaibigan. Diyan lang sa may unahan, yan na yung tulay na mahaba. So pagkatapos ng tulay na yan, kakanan tayo. Bali, diyan yung start ng dike na sinasabi nilang backdoor papuntang Baguio. Sana nung nakaraan, yung huli kong pupunta doon, natapos ko lahat yun eh. Kaso nga lang, nasobrahan ko, nagbawas ng hangin sa sobrang lalaki ng bato. Sumabog yung harapan kong gulong. Buti nga nakauwi pa ako. Grabe talaga yan. Tapos yung likod, nagbawas din ako. Kasi nga 2 beses na akong tumutumba. Nakahiga na yung pito, buti nga hindi rin sumabog eh. Yung harapan lang talaga. Itong ilog nila dito mga kaibigan, pagka tag-ulan, maraming tubig to. Ngayon, summer kasi, parang yung mga tubig niyan lumiliit. Tapos yung natitira na tubig, ginagawa ng dam ng mga taga dyan banda sa may part pa ng kanyan sa may San Nicolas, sa may Piazza.
dinadirect nila sa mga pananim nila. Kaya nga pala, chill ride lang tayo mga kaibigan. Hindi naman ako hindi ako pro, parang adventure lang yun, parang kung matripan na magpunta sa kung saan maganda, ganun lang. Hindi tayo nakipagkarera. At saka ayaw ko rin ng hard trail, nasisira lang ang mga motor yun, tapos nakakapagod. Basta yung kayang-kaya lang, yung tamang-tama lang sa akin, yung sana hindi malaglag tong GPS natin, Garmin. Yan pala mga kaibigan, first time na mag video ako. Itong gamit ko Hero 7 pa, bagong bago yung Hero 7. Dati bumili na ako 2018 ata yun, wala, pero nakatambak lang doon. Pati itong mga Garmin na yan, pati itong motor na to 2017 din, ilang taon na. Tapos nung galing kasi ako ng abroad, yung plano dati magmotor-motor ako araw-araw. Kaso nga lang nung nandito na ako, wala, hindi rin pala magagawa lahat yun. Mula nung nagsimula ng kaunting negosyo, wala, ang daming time na nakukonsume nun. Kaya hindi nakakalabas, hindi rin nakakasama sa mga gala ng iba. Tapos may dalawa pa akong anak na rin. Yun, ngayon lang nakagala. Ayun ako. Nga pala guys, pagka gusto niyo ng mga content na to, lagi kayong manood. Ang trip natin kasi laging backdoor lang, hindi yung hard trail, backdoor. Ito nga pala yung to, nasa part na tayo ng San Nicolas. Ito yung ginagawang diki dito. Pag nagawa yan, mas magaganda yan. Kukonekta yan sa ginagawa nilang mga bagong kalsada dyan. Dadaanan natin yung lahat yun mga mamaya. Dati nung una kong punta dito, wala pa yan. Ito pa lang ang meron, tong dike na to. Matagal na yun, mga ilang taon na, mga 5 taon na ito yun, 5, 6, mga ganun. Kasi ang gamit ko pa lang dati TMX na Honda. Marami na rin mga vlogger dito eh. Minsan nagka-camp sila dito eh, na napapanood ko sa YouTube. Minsan pagka may sagli pucha, dalawang beses nang nangyari to muntikan na. Tara na, sana dire-diretso. Ano, maraming nagbibilad ng palay dito. Anihan na nila siguro dito.
Yung daanan na yan mga kaibigan, isa yan sa kwan, pag diniretso mo yan, pag papasukin mo yan, medyo mataas yan, pero kayang kaya naman na akitin kung gugustuhin natin. Man, daming nagkukan dito, may sasakyan nagpipiknik. Ito yung tubig na lang na natitira ng ilog na yan mga kaibigan, yung sinasabi kong kinon nila, tawagin to. Dinirect nila yung mga tubig na yan kasi napakakunti na lang sa mga lugar na kung saan pwedeng matamnan ng mga gulay. Sa susunod mga kaibigan, pupuntahan natin yung kwan na yan, aakyatin natin yan. Para yan yung kwan na yan, mataas, medyo mataas din yan, medyo loose din yung buhangin yan, kaya walang masyadong kwan dumadaan dyan. Pero hindi pa naman ako natutumbayan, mga 3 beses ko nang naakyat yan. Yan, yung pinakahuli kasama ko pa nga yung anak ko. Kinakabahan ako dito sa GPS na to, sa Garmin na to, baka malaglag na naman kagaya kanina. Kaya medyo yung basta naman kayong karga natin sa likod. Maganda sana dito ito mga kaibigan kung may drone, nakikita nyo yung mga bundok-bundok na yan, magkakaroon ka ng malinis na view. Marami pang kailangang bilhin para maging maayos na rider sa akin. Wala pa akong boots, sapatos pa lang ang gamit ko, pero nakabili naman ako ng vest. Isang beses kasi akong natumba, medyo malala, namaga yung pa ako, tapos nangitim sa pagkatumba ko na yun. Pati yung sapatos na punit sa tumama sa bato. Ngayon nga medyo namamaga-baga pa rin. Ilang buwan na yun, 4 na buwan na ata yung pinakamalala na tumba ko. Ewan ko ba kung bakit ganun, sa paa, sa may ankle banda, nadaganan ko, nangitim lahat yung paa ko na yun, yung kaliwa. Ito mga kaibigan, dati hindi ganito to ang daanan dyan banda, kaso nga lang nung huling tag-ulan malakas yung tubig, kaya nagiba ang mga yan. Ito dati ang diretso ng daanan, diretso na ito pag ganun. Ito na pala yung sinasabi nilang Puyaw mga kaibigan, yan, yung mga cottage na yan. Mali naman tubig dito at malamig din, yun o. Minsan magbibideo tayo dyan. May isang vlogger nung nakaraan napanood ko nag-camping dyan. Napanood ko sa YouTube. Ganyan yung sinasabi ko mga kaibigan, no? Kaya walang tubig doon sa baba. Kinukan nila, nakikita yan, yung kan na yan, ginagawa nila ng mini dam para i-direct yung tubig papasok dyan sa may palayan dyan. Kaya sa banda doon sa baba wala nang tubig. Sa bagay, kasi doon sa banda sa baba sa amin, kasi taga doon lang ako, waste na water naman na yan pumupunta na lang sa dagat. Kaya may nagpipiknik mga kaibigan. Pwede kang dumaan dito dati mga kaibigan, pero ngayon medyo ayos na kasi tong kalsada dito, kaya dito na dumadaan ang mga tao.
Yan yung mga kaibigan, medyo paakyat yan. Susunod dyan tayo dadaan. Medyo karoon na rin kasi ako ng phobia mga kaibigan. Basta mabuhangin na ganito, yung loose ito, siguro hindi masyado kita sa GoPro, pero kung mas malala pa ang pagkabuhangin nito, parang napopobya na ako. Ilang beses na kasi akong natutumba sa ganito. Marami ng sakit yung pa ako na dinanas. Kaya ingat-ingat na lang. Pero wala eh, maganda magmotor eh, yung mga gawa natin. Mamahal nga ng mga gadget eh, yung mga accessories binibili pa rin. Ganun talaga. Ano pa, yung pinakaunang punta ko dito mga kaibigan, kasi lagi naman akong nagmumotor dito dati, lupa lang to, kaya madulas dati. Itong paakyat na to, hindi kanila pinapayagang umakyat dito. Dito dati ang daan dito. Yan, papasok dyan. Pero ngayon, dito na tayo aakyat, kasi bukas naman na eh. Sana lang talaga mga kaibigan, hindi malaglag yung GPS na yan, yung Garmin na yan. Matigas naman, makapit naman pagkakalagay, pero minsan parang biglang tatalon talaga yan. Oops, tik na doon ah, lakas ng hangin. Ba't ibang ko ng hangin dito? Nung una kong inakyat yan mga kaibigan, nandyan pa yung bulldozer, yung back ko, ginigiba niya yan doon, banda doon. Eh sabi naman ng pwede ko bang akyatin to? Sabi ng basta kaya mo. Sabi naman ng operate ng nagtatrabaho dito, inakyat ko. Buti na nga lang, tingnan na akyat ko rin ng pero delikado yan dati, kasi ang mga bato dyan na nagiba, ang tatalim ng bato, nakakasugat. Tingnan mo yung umakyat mga kaibigan doon, may dumaan na. Tingnan mo yung pakyat na yan, gaano ka tarik yan. Tingnan mo yung nakamotor na yan. Tingnan natin. Ganun yan, buntok na yan din yung bababa. Mahaba yan na padaos-dos. Nga pala mga kaibigan, kung yung mga scooter dito, kaya ng scooter, pero minsan delikado, baka tumalsik yung bato. Sa part na to kaya ng mga scooter to, pero sa akyatan na yan, ewan ko lang kung kakayanin nila, kasi yung mga gulong nila loose pa naman minsan yung dyan, lalo pag umulan. Punta na tayo. Engine brake lang tayo mga kaibigan, pitik-pitik sa preno, tapos engine brake. Tingnan mo mga kaibigan, kung itong mga na yan, mabato yan mga kaibigan. Pag nagkamali ka dyan,
Oh, yan. Yung part na yan. Pag malakas kasi ang ulan mga kaibigan, naggaganyan ang mga bato na yan. Nagkakaroon sila ng mga malalalim na ruts. Ito, paakyat to mga kaibigan. Kaya naman ng XR natin kahit pa paano. Ay, hindi ko na nakuhanan yung puyaw, yung kung na yun. Yun mga kaibigan, yun delikado pagka hindi mo na balance talaga yung kwan. Ay nako, kinakabahan talaga ako. Parang gusto ko tanggalin yung GPS na yan. Ang oras pala natin mga kaibigan, siguro mga mag-alas 12 na to. Kasi mag-alas 11 na nung umalis ako sa bahay kanina. Medyo nasa taas tayo mga kaibigan. Ito naman yung pinanggalingan natin doon, ang baba. Tapos yung mga kabahayan nandyan sa gilid. Dati ang daanan dito mga kaibigan, yung baba na yan, nung hindi pa gigiba tong bundok na to, ang daanan dyan banda, yung part na yun, yun, papunta doon medyo may mahirap na daanan dyan banda. Kung hindi ka sanay sa single lane na pagmumotor na paakyat, delikado. Dati ginagawa nila dito ng kanya, ng doon banda, ng tulay. Kaso nga lang, sa summer gagawan nila ng tulay, temporary na tulay, magawa lang sa kahoy. Pero pag sa tag-ulan, nawawash out yun sa sobrang lakas ng kwan. May mga kabahayan din dyan mga kaibigan. Dati doon kami dumadaan doon, pero ngayon ayos na to, kaya dito na tayo. Naka-neutral pala. Pababa na naman ito mga kaibigan. Ito, maiksi lang to, pero parang kung nagkamali ka dito talaga, itong Caterpillar na yan mga kaibigan, matagal na to, nandito pa rin to. Parang sira talaga yung kanyan. May landslide. Matagal na itong landslide na to, tag-ulan pa. Ito, pababa pa to mga kaibigan, delikado pa tong part na to. Kung maganda yung preno, yung mga scooter, kayang-kaya to, kahit anong scooter. Hindi naman kalalakihan yung bato. Dati ganitong mga bato nito guys, yung tatalim ng mga bato na yan. Malaki yung giniba nila dito na bundok. Nung dumadaan kami dyan banda, ginigiba pa lang to, nilalaglag nila yan sa gilid. Kaya ganyan ang kanya sa baba. Ayan ko. Tignan mo yung mga bato nila mga kaibigan.
Bibiyak-biyak yan. Parang yan oh. Yan nga pala mga kaibigan, yung path na yan, kung kakayanin natin, dyan tayo dadaan mamaya. Kasi yung path na yan, dyan dumadaan yung mga 4x mga sasakyan ng mga taga dito. Dyan dumadaan. Usually mga malalaking truck yan. Converted na truck, dyan sila dumadaan. Yan. Pwede na tayong subukan natin dumaan dyan mamaya. Kung may oras pa tayo. Para pag mga ganitong kasi mga kaibigan, pag summer na talaga, diyan sila dumadaan yung mga sasakyan na yan. Kasi ito sobrang tarik pa to mga kaibigan. Kung titignan mo to sa pag nandito ka talaga, tignan mo oh. Sobrang tarik nito mga kaibigan. Hindi basta-basta to. Hindi basta-basta ang akyatin ng mga sasakyan to na 4 wheels. Lalo na pag mga kasi delikado mga kaibigan to. Pag binitawa mo ang preno dito, kakaroon ka ng wala na. Nakatakot mga kaibigan. Ganyan yung sinasabi kong doon ilang beses ako natumba pababa. Kawawa nga tong na to. Kaya itong side mirror na to mga kaibigan, pinalitan ko na kasi nasira yung huli kong tumba part na to dito. Nilagari ko na rin yan kasi parang sa tingin ko madaling masira pagka masyadong mahaba. Ay nako, kakatakot talaga minsan. Asan na ba tayo dito? Ba't wala yun? Ayan, meron ba? Kasi dito malapit na yung mga daanan sa gilid-gilid ng bundok mga kaibigan. Ito yung sinasabi kong kaibigan na yung sinubukan kong akyatin to dati. Ay hindi pa pala to, sa kabila pa nun. Sa kabila pa nito. Hindi pa hindi pa kumpleto. Pa yan? Dead end pa yan. Dito muna tayo. Kapal ng alikabok. Saka doon na lang sana tayo dumaan, pero ayos lang. Dati dito ang daanan nito mga kaibigan. May daanan dito pag ganun, palabas dyan, doon banda. Tinabunan na ata kasi nila. Tapos ito tubig to dati, ilog na mga mababaw. May bukal ata siguro dito. Ito may ilog pa rin, pero wala na, kunti na lang ang yun tayo dadaan. Yun mataas pa yan mga kaibigan. Yan, pinuntahan ko yan nung huli kong punta. Wala pa yan, hindi pa tapos yan. Kaya pala mga kaibigan, San Nicolas pa rin tayo. Yun pa lang ang nila mga bulldozer pa lang ang nakakadaan dyan siguro. Yung matarik pa yan hanggang dyan kasi yung nagawa na mga kaibigan, pero yung papunta doon, kukonekta dyan, wala pa, hindi pa tapos yan.
Ito siguro ang daanan nito mga kaibigan. Mamaya subukan natin dyan tayo dumaan. Maraming mga kambing ah. Sarap maligo mga kaibigan ah. Malinis yung tubig na yan. Oops, delikado ito mamaya pagbaba. Maalikabok yun kaibigan. Saglit lang na matinding akyatan yan. Yan pala yung sinasabi kong kanina mga kaibigan. Mahirap akyatin yan. Kala madali, parang yan, parang tawag nito, madali lang, pero nung huli kong inakyat, natumba ko, papaakyat, pababa yan, mas mahirap yan. Mga ganitong mga bato niyan, tapos loose. Hindi pa nakabaon na ganito. Oh, nakakatakot yung mga ganun mga kaibigan, yung mapupunta yung gulong sa mga babato na ganun. You know, isang beses na akong natumba sa ganun, kaya ay nako, buhay talaga. Hindi ko pa kasi nasusubukan ng kaibigan na diretsuhin yung ilalim ng kwan na yan. Pero may daanan dyan. Dyan dumadaan yung mga sasakyan nila. Mga 4x4. Mga ganun. Mga taga dito. Ito yung sinasabi ko mga kaibigan. Sa malapit sa ano to, kahoy na to. Kala mo lang madali mga kaibigan, pero ang kanyan, dati nung huli kong kwan dyan, punta pa dyan, mas madali pa. Pag malakas kasi ang ulan, nasisira yung mga yan, oh. Yung bato nawawala sa forma ba, kaya nagkakaroon ng mga ganyan, no? Yan, mahaba yan, medyo mahaba. Dito na lang tayo, mas madali. Puti sana kung matumba tayo, ganun pa rin yung lakas. Grabe yun, 4 na beses akong natumba yan. Ubos ang lakas ko. Kasi hindi ka naman basta-basta matutumba eh. I-maintain mo naman yung tayo, kaso nga lang darating yung time talaga na maubos yung lakas mo, tapos ma-outbalance ka ba. Yan. May eskwelahan dito mga kaibigan. Ito. Elementary school ata yan. Ganito yung mga truck nila mga kaibigan dyan. May truck to. Ganda ng motor nila mga kaibigan.
Oops. Ano? Makikiraan lang po. Oh, may ahas ng ano yun. Itong part na to mga kaibigan, tagtag ulan to, malumot to dati. Magkuhan tayo mga kasi packet na to. Ay no, nakakakiliti talaga, nakakaba pag mga ganun. Yung blind curve ba. Kaya pala mga kaibigan, pagka umakyat ka dun sa sinasabi ko na mga hirap na part, dito ka bababa sa part na to ng kalsada nila. Ito yan, sa taas ng ganito mga dadaan mo mga kaibigan, mas malala pa mga ganyan. Nawala na kasi yung malilit na bato, parang natangay ng ng tubig, tapos ang natitira na lang yung mga ganyan. Yan, kaya ang hirap pa niyan, kaya nagbawas ako dati. Dead end pa yan mga kaibigan, yung part na yan, dead end. So balik tayo sa ano. Nung nagbawas na ako ng hangin, nung nandito ako, parang malambot na yung gulong ko, nararamdaman ko gugigewang-gewang na sa harapan. Hindi ko naman pinansin, kala ko normal na epekto lang ng alikabok o kaya sa lupa. Malilim dito mga kaibigan, mga manggahan dito. Ito yung dead end yan, hindi pa natapos, hanggang dyan pa. Kaya kahit akyatin mo doon, wala rin doon ka rin lalabas. Oops. Ay nako, ito yung isang nakakatakot na. Ito pala, barangay Sitio sa Pinet mga kaibigan. Sitio sa Pinet. Ah nako. Huh? Siguro kung kakayanin natin mga kaibigan, pag uwi natin, dyan na lang tayo dadaan. Tignan mo mga kaibigan to, yan, tawag nito, matarik na bangin yan. Buti nga nilagyan nila ng mga ganito. Dati lang mga to. Nung una akong punta dito, may mga part na wala, tapos kawakawain lang talaga mga ganyan.
Nagbubusin na ako mga kaibigan kasi dead. Hindi mo talaga makikita yung mga kasalubong mo dito. Ganyan mga dumadaan na sasakyan doon mga kaibigan. Kaya walang wala yan pagka sila dumaan doon sa ilalim ng mga itong mga to. Ilang beses ko nang nasaksiyan ng mga yan mga kaibigan. Ang karga ng mga yan, mga ito, mga palay o kaya abono. Pag palay, binababa nila yan para ipagiling sa banda doon. Sitio sa Pinit pa rin tayo, San Nicolas Pianza, Barangay Pianza pa rin tayo mga kaibigan. Sitio sa Pinit. May mga tindahan din dito. Parang kwan dito. Tahimik dito mga kaibigan. Walang mga ibang mga bihira. May palay sila dito. Yan mga kaibigan, sa Pinit Elementary School yan. Yan. Sa Pinit Elementary School. Yan. Anong klaseng ibon yan? May waiting shed na rin yan. Saglit lang mga kaibigan. Tignan mo itong na to. Tignan mo. Bukid dyan. Tapos tignan mo. May matarik na maliit na bundok. Oh. Tignan. Ayun na. Ayun sitio sa Pinit.
Kaya maganda talaga dito mga kaibigan, magpunta ka dito. Oh. Tingnan ko nga kung nagre-record pa. Minutes pa. Nagre-record pa mga kaibigan. Madalas talaga na time nila dito mga kaibigan, mangga. Yung ganito, nasa lilim tayo ng mga mangga. Tapos yung mga puno na yan, may number. Yung mga yan, oh. Parang, oh, yan, tingagaya na 200. Siguro ayaw nila yung paputol kaya ganyan. Ito, pangalawang hanging bridge to mga kaibigan. No, may pala ito ngayon. Single lane lang to mga kaibigan. Medyo matagal-tagal na rin na semento to, pero nung una kong punta dito walang semento to. Kon lang talaga yan, putik. Ito pa mga kaibigan, tingnan nyo. Ginawa nila ng maliit na dam. Oh. Bali kon mga kaibigan, nilagyan nila ng ganyan para yung tubig pumasok dito. Itong kon na to. Kaya medyo malalim dyan, dito wala. Ano? Pag uwi siguro talaga sa kabila tayo dadaan. Kung merong pagpahingayin nga muna natin mga kaibigan to, motor. Tambay muna tayo dito.
Minsan mga kaibigan, mataas ang tubig nito. Pero malinis yan. Tahimik talaga dito mga kaibigan. Saan ka makakita ng ganyan pag nasa Manila ka? Pero walang makikita na isda. Minsan may nagkukan dito ng huli ng isda mga kaibigan. Parang medyo malalim ata tong part na to kasi pag tag-ulan, malakas ang buhos nito papunta doon. Ay, no. Dara mga kaibigan, tapos na pahinga. Nako, nakalimutan ko pala. Muntik na ako naman. Oops. Thank you. May nakakanta yung isa. Thank you, sir. Yung mga China. Nabibigla ako sa preno mga kaibigan. Binasa nung pagbasa ko kasi biglang lumakas ang preno. Malapit na tayo sa hanging bridge mga kaibigan. Konting kon na lang. Bakit ganun? Kaya ba nila magpadaan dito? Parang walang dumadaan dito. Saan galing yun? Wala namang ito kaya dumaan yan? Dito naman dumadaan yan. Ay, ata na lang magpadaan dyan. Subukan nga natin dito mga kaibigan. Actually may daanan dyan eh. Dyan yung papunta ng hanging bridge na yan eh. First time kong dumaan dito. Bakit kasi na may nakaganon na ako? First time ko namang ano. Bakit nakaganon dun?
may nakaharang. Pero parang mas maganda nga ata ang daanan dito. Parang dito dumaan yun eh. Yung nakamotor na yun eh. Oh. Ito. Yun na yung hanging bridge kami mga kaibigan. Yung pag manood kayo sa laging mayroon yan. Siguro sira kaya nilagyan nila ng ganyan. Tapos tingnan mo itong na to, dito rin dumaan to ah. Yun ang delikado yun, no? Ano yan? Huli kong punta mga kaibigan, hanggang dyan lang ako. Yan sa may na yan. Bossing, madi madalanan nata? Madi nga madalanan nata? Dadaan? Dadaan. Sumulang dati balangan na ta. Kalan? Na? Kalan? Sa padasag magkwatag, pasya-pasya. Hindi radam mo lang sa pakaw. Pabagyong wala nga. Madi nga kadwa dyan, dasog, danta nakita sa akin, tinga ko muna. Naka-red pin doon na. Sayang. May nauna daw dyan. May dumaan din dito. Kaya pala mga kaibigan, sira daw pala yung hanging bridge na yan, kaya ganun. Tingnan mo itong mga madalas, yan ang mga ginagawa nila mga kaibigan. Ganyan. Pagka konti na lang ang tubig, ginagawa nila ng ganyan. Kaya pasalamat din tayo sa kanila. Itong hanging bridge na to, sira daw. Ito ang medyo alanganin na mga kaibigan, delikado. Kaya ingat tayo kasi first time kong lalampas dito sa hanging bridge na to eh. Hindi ko pa alam ang pasikot-sikot dyan. Kaya dahan-dahan lang muna tayo. Yeah. Mahirap na, mabigla, mabulaga ka. Oops, kinaya din. Oops, matunog. Ito na yung sikat na stage na pinagpapahingahan. Pamaraming kami, dahan-dahan lang.
Oops. Oops, yan. Dahan-dahan. Yan. Buti na lang malog-log. Kahit pa paano. Huh. Nakakatanggal ng kaba. Ay nako. Minsan ito lang di maganda pagkakon eh. Sa matayan dito siguro. Nakakatakot din minsan yung ay nakakabigla rin. Di ka rin pag di ka sanay sa mababang sprocket, front sprocket. Ang hirap kontrolin. Oops, dumulas yung ano no. Ito na. Saan tayo dadaan dito? May pababa naman. Ito ba? O, tama ito. Oops. Untik na. Bumaon pa kasi. Boss. Boss, mapanti bagyo. Diyan banda. Okay. Thank you, boss. Oh, dito na tayo sa mga kabayan dito, mga kaibigan. Kikidaan lang tayo. Biglang lumakas yung preno, mga kaibigan, nung nilagyan ko ng tubig. Sinabuyan ko ng tubig. Yung brake pads sa harap at saka sa likod. Nakakakontuloy. Oh. Oops, takas sa baba. Ay, mga nasa dito, taas na lang tayo. Rosie lang malakas. Saan na tayo kaya dyan? Taas o baba? Tama, taas tayo. Tama kaya itong dinadaanan natin. Tama nga ata. Kasi parang nare-recognize ko to sa mga dito sa mga vlogger. Kasya kaya naman nabela natin yan.
Oops. Ito kasing mga kaibigan, tong manubela natin, binawasan ko ng halos 2 inches kada kon, dulo-dulo, kaya medyo kakailang. Oops, oops. Putsang inabuti na, hindi ko naman. Huh. Bali dito na lang tayo sa baba, dadaan mga kaibigan, kasi may bato oh. Parang palatanda na hindi na ginagamit yan muna ngayon. Ito na yung mahabang bridge mga kaibigan. Yung una doon medyo mas maiksi yan. Dito ito yung pinaka mas mahaba. So sa baba na lang tayo. Shit. Oh. Wild, malakas masyado pagka. Ito na. Oh, nandito na tayo sa kan. Welcome to Child Friendly School. Ito ata, diretso ata tayo dito. Pwede naman palang dumaan dyan, no? Sa kaon. Pag lumampas ka, didiretso ka sa kaon. Uy, may kaimito sila, oh. Oops, sana hindi mawala ng balance. Sundan na lang natin to. Oh, ito. Tama. Ito nga. Oops, buti na lang dire-diretso to. Ay nako. Tagilid pa yun ah. Oops. Muntik na.
Huwag mo nang lilingon sa kabila mga kaibigan. Ito na ata. Oops. Isa pang hanging bridge. Shit. Sumabit. Dahan-dahan na mga kaibigan. Yan. Oh, sakit yung kan ko. Nadagdagan na naman ata yung injury ko. Pagpahingayin muna natin. Ito nang dinaanan natin ah. Saan na ba tayo? Tapos malayo pa. Mas maluwag pa dito kaysa doon. Ang daanan, pinaluwag kasi nila oh. Anong oras na kaya? Tulawigan. Kunya tayo mga kaibigan. Off na muna tayo. Saan ba ang pwedeng daanan, akyat or baba?